Hello, Teletaker. Tara, review tayo. Pisad naman. So, meron tayo ditong problem. I-solve ko muna to using the conventional and then sa huli, solve ko ng shortcut. So, hintayin nyo. Okay? So, basahin natin. May circular arc daw tayo which is subjected to equal but opposite force at point A and B. And given yung value ng force na yon, 1.4. Given din sa atin yung diameter ng ating semicircle, ilapag natin. Then given din tayo ng h, which is this one. Ano? And kung babasahin natin yung mga tanong, hinahanap sa atin yung shear force, moment, and axial at point D. So ito yung point D, ano? Ngayon, paano natin isosolve yan? So, these are internal forces. Para ma-solve natin yung internal forces, una natin kailangan gawin is palabasin yung mga internal forces na yan. Okay, kasi initially, hindi natin nakikita yung mga yan dito, no? So, para palabasin yan, we need to cut. Okay? So, we are going to cut at point D and tandaan, kapag nagka-cut tayo, dapat parallel doon sa cross-section. Parang ganyan. Okay? And then, dahil kinat natin yan, mahati yan into left and right part. Then, pipili na lang tayo dito kung ano yung magandang i-analyze. In this case, i-analyze ko na lang itong left part kasi mas mukha siyang simple and kompleto yung data niya compared sa right side. Okay, so focus tayo dito. Ngayon, dahil nag-cut tayo, merong lalabas na internal forces dyan. Okay? And para ma-drawing yon, gawa tayo ng free body diagram. And take note, when we do the free body diagram, may dalawang way yan. It's either the method of assumption or method of correct sense. When we say method of assumption, ang gagawin mo dyan is mag-assume ka lang ng direction ng forces. Pero para sa akin, mas maganda yung method of correct sense. Basically, ang gagawin natin is kapag i-drawing natin yung forces, magbabase na lang tayo sa given na loading and magsasagawa tayo ng educated guess. So example, ganito. So simulan natin sa axial. And tandaan natin, ang axial dapat perpendicular siya sa cross-section. And then, idrinowing ko siya na papunta sa labas kasi yung external force natin is going to the right. Dapat may kumontra dyan to maintain equilibrium. So, ang kukontra dyan is yung horizontal component nito to the right. Pag drinowing kasi natin yan na papunta sa ating cross-section, ang magiging component na yan would be to the left. Which is hindi niya nakukontrahin yun. No? I hope na-gets nyo yun. Next naman, yung shear. And tandaan, pag i-drawing natin yung shear, dapat parallel siya sa cross-section. So, ang itsura niyan ay paganyan. I-drawing ko siya na pababa para yung horizontal component niya, kukontrahin din ito. Okay? And then lastly, yung moment. Based on our analysis, about point D, itong 1.4, iikot in a clockwise manner. So, kontrahin natin yan using a counterclockwise moment. Yan. And then, possible magkaroon dito ng torsion, pero, tawag dito, para sa ganitong case, hindi na ito magkakaroon ng torsion. Yan. So, tatlo lang yung lumabas. Let us now solve this. Tapos na tayo sa equilibrium, tapos na tayo sa free body diagram, pwede na tayo mag-perform ng equilibrium. Now, dahil hinahanap sa atin itong tatlong ito, okay lang kahit na hindi na natin unahin si shear force. Unahin na lang natin yung mas madaling isolve dito sa tatlo. Okay? So sa tingin nyo, alin dito sa tatlo yung madaling isolve? Okay? So sa tingin ko, ang madaling isolve dito ay yung moment. Bakit? Kasi naiisip ko, pag ako ay nag-summation of moment dito, matatanggal itong dalawang unknown. Diba? So, ang unknown na lang is si moment. So, pwede na akong mag-moment doon. So, let's do that. Summation of moments sa D. Consider natin na clockwise positive. So, we have, nahin natin si force. So, 1.4, ang moment arm niyan is the distance that passes through this point and dapat perpendicular sa kanya. So, ito yon, no? And, iikot yan in a clockwise manner. So, positive tayo. Moment arm niya is yon, 1.8. 0.8, no? And then lastly, itong moment na lang, which is a counterclockwise moment, so negative. Wala nang iba, equal to 0. Shift solve, and that is our answer. Positive ang lumabas, ibig sabihin, tama yung analysis natin ng direction niya. Okay? Next.
So, sunod natin itong dalawa. Alin dyan sa dalawa yung tingin yung mas mabilis makuha? So, sa tingin ko, ang mabilis makuha dito is yung axial. Bakit? Kasi naisip ko, kapag ako ay nag-moment dito sa C, ang mangyayari, mawawala itong shear force kasi dadaan sa moment center, and bonus, mawawala din ito, no? Kasi dadaan sa moment center natin. Ang mag-moment na lang dyan is yung axial, which is, dahil perpendicular siya sa section na to, it is already perpendicular sa moment arm na ito rin. Okay, tama? So, let's do that. Summation of moments sa C, considering clockwise positive. So, unahin natin si axial, ano? So, axial, ang moment arm nito ay ito, which is just the radius ng semicircle. If the diameter is 2, then the radius is 1. Ayan. Okay? And ang kinagandahan, perpendicular na, no? So, yan yung moment arm niya. Iikot yan in a clockwise manner, so positive siya. Next, yung M. Counterclockwise, so negative. And actually, alam na natin yung value niyan, no? Equal to 0, shift solve tayo, and sagot na agad. Okay, so simple lang, no? Positive lumabas, tama ulit yung analysis natin ng direction. Okay? So next, yung shear force. So ito medyo tricky na kung paano i-solve si shear force. Pero kung isipin natin mabuti, may 3 or 4 na possible way to solve this. So bilisan ko na lang ano. So isang possible way is, gawin natin, dapat siya lang yung maging unknown. So isa sa naisip kong way dito is to extend the line of action ni point A hanggang ma-meet natin yung point na yon, tawagin natin point O. And then naisip ko, kapag nag-summation moment tayo dyan sa point O, mawawala si axial, mawawala si tension, ang iikot na lang dyan is si shear force at saka si moment. Which is, alam na natin ito, so shear force na lang unknown. Di ba? So solvable siya. Kaso may problema, unknown yung distance din na ito. Pero madali lang makuha yan kasi alam naman natin na perpendicular to. So itong triangle na to is a right triangle. So kailangan na lang natin makuha yung theta rito or doon. And ang gawin natin is tangent of theta is equal to opposite over the adjacent. Makukuha natin si D. Kaso problema ulit, hindi natin alam ito, no? Madali lang din makuha yan. Kung nakikita nyo itong triangle na to, this is a right triangle, so pwede natin gawin is sine of theta is equal to opposite over the hypotenuse. Shift solve tayo, makuha natin si angle. So once makuha mo si angle, kunin mo si D, then mag-moment ka sa O. That is one way, no? Another way is mag-summation of forces horizontal ka na lang. Kasi kung papansinin mo, ang unknown na lang ay ito. So, yung mga forces, pag nag-summation force horizontal ka, is yung tension, yung horizontal component ni axial, and yung horizontal component ni shear. So, solvable si shear. Another way is mag-summation forces vertical tayo. Diba? And ang gawin na lang natin, i-component natin si axial, tsaka si shear, and then, makuha na natin si shear. So, doon sa tatlo, mas mabilis si summation forces vertical, no? So, let's do that. So, summation forces vertical, considering upward positive, we have, unahin natin si axial. Pero para makomponent natin si axial, we need the angle here. No? So, para makuha itong angle na to, nakikita ko rito, given na yung angle theta na to, dahil horizontal ito, horizontal, pass through by a line. So, if this is theta, this is also theta. Diba? And if this is 90 degrees, then this is 90 minus theta. So, may theta na tayo. So, alam na natin itong angle na to. So, let us start. So, para makuha yung vertical component ni A, that is just equal to axial sine theta. Positive kasi upward. Next, kunin naman natin yung vertical component nito, no? That would be downward, no? So, V sine theta. Negative kasi downward. Wala nang iba, equal to 0, shift solve, yan na yung sagot. Okay? So, napakasimple, ganyan yung conventional way natin. Pero kapag andito ka pa, turo ko sa iyo yung shortcut. Okay? So, the shortcut, it's like this, no? So, tandaan natin na para maging under equilibrium itong system na to,
if meron tayong to the left na 1.4, dapat yung force dito at point B should be a force that is opposite in direction, pero parehas yung magnitude. As you can see, magka-cancel out sila, no? So this would now be in equilibrium. So ang gagawin natin to solve for axial and shear is kunin lang yung component nitong force na to with respect to the axial and shear axis. Yun lang gagawin natin. So, kailangan lang natin ng angle dito or dito. Anyway, alam naman na natin yung value ng angle dito, no? That is just equal to 53.13 degrees. Okay? So, simulan natin sa pagkuha ng axial. Tignan nyo, ha? So, that would just be equal to T sine of theta. Calculate. Para naman sa shear force natin, that would just be equal to T, then cosine theta. Calculate, and yun na. Okay? So, mas mabilis siya, no? Napabilis natin dahil alam natin yung concept ng equilibrium. Yan. So, in summary, ganito yung ginawa natin, guys, to solve this. Unang ginawa is to cut the member to expose the internal forces. Pero, syempre, hindi naman lalabas yan mag-isa, no? You need to draw. So, gagawa tayo ng free body diagram katulad ng ginawa natin. And then, once na magawa mo yan, pwede ka na mag-perform ng equilibrium to solve each of the internal forces. Okay? So, yun lang. I hope naintindihan nyo. See you ulit sa next problem natin.